The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile." When he got home away from the crowd, his disciples questioned him about the parable. He said to them, "Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, since it enters not the heart but the stomach and passes out into the latrines?" Thus he declared all foods clean. But what comes out of the man, that is what defiles him. From within the man, from his heart, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang memorial ng Our Lady of Lourdes. At sa araw ding ito, February 11, ay pinagdiriwang din natin ang araw ng mga may sakit. World Day of the Sick. Mahirap magkasakit. Hirap na yung katawan mo, hirap pa yung kalooban mo. Mahirap magkasakit. Masakit ng katawan mo, masakit pa ang kalooban mo. Ang dami mong iniisip, kung ano-ano mapapasok sa isipan mo. Kung minsan magtatanong ka, gagaling pa kaya ako? May pag-asa pa kaya ako? Gagaling pa kaya ako? Inisip mo rin, saan nakukuha ng sunod na panggastos? Sa gamot at sa doktor? Halo-halong mga naramdaman po pasok sa kaisipan mo. Kung minsan, nainis ka sa sarili mo, nainis ka sa mga tao sa paligid mo, at kung minsan ay nainis ka sa Diyos. Ba't ako? Ba't ako pinapahirapan? Mahal ba ako ng Diyos? O ako ba'y pinaparusahan ng Diyos? Kaya ako nagkakasakit? At minsan, pag nagkasakit ka, apektado yung pananampalataya mo. Nayayanig pati pananampalataya mo. May kaibigan akong madre, bata. Medyo bata pa siya. Pero na-diagnose ng cancer. At nang dinalaw ko sa ospital, pinabigla kasi she was just a shell of her former self. Payat na payat, nanglalalim yung mata, nalalagas yung buhok, at ang daming mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Pero nang magkasalita, sabi niya, "Father, maaring nawala ang aking kalusugan, ngunit hindi mawala ang aking pananampalataya. I may have I may have lost my health, but I will never lose my faith." Na, Father, itong paghihirap ko, itong sakit ko, iniaalay ko ito para magbago yung mga makasalanan at para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa sa purgatorio. I offer my pain, I offer my sickness
for the conversion of sinners and for the salvation of the souls in purgatory. Kaya pwede pala yun na yung ating sakit, imbis na parang maging sumpa, maging biyaya. Instead of becoming a curse, it becomes a blessing. Why? Because God allows the sick people to be close to Him. Tayo malapit sa Diyos pag tayo masaya, pero tayo ay mas malapit sa Diyos sa ating paghihirap. Sapagkat sa ating paghihirap, pag tayo natin inialay sa Diyos, parang nakikiisa tayo sa krus ni Kristo. Siguro pinapahintulutan na Jesus na tayo makibahagi sa kanyang paghihirap. Kung titingnan ngayon yung ating sakit, yung ating karamdaman, wala yan kung hambing sa pagdurusa ni Jesus. Ngunit kahit katiting lang, kahit kaunti lang, ialay natin. Sabihin natin, Panginoon, itong sakit ko, itong pagdurusa ko, inialay ko to para sa pagbabago ng mga makasalanan at sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Bago namatay si sister, last month lang, nabigyan ko ng huling sakramento. At sa kanyang burol, nagmisa ako. Andun yung kanyang kabaong. Napakaamo, napakapayapa ng kanyang mukha. Walang bakas, walang bahid ng paghihirap. Payapang-payapa. Sabi nga ng ibang mga nanonood, sabi niya, Padre, tingnan mo, mukha ni sister, nakangiti siya. Siguro nga, baka sinalubong na siya ng mga taong kanyang pinagdasal at naligtas. Ngayong araw ng mga may sakit, ipagdasal natin ang lahat ng mga may sakit. At kay tayo rin, kasi lahat naman tayo may sakit Iba-ibang antas, iba-ibang tindi. Lahat tayo may sakit. Ialay natin to sa Panginoon. Matuto tayo na palalimin ng ating pananampalataya. Ito ay paraan ng pagdadalisay sa atin It's a form of our purification upang lalo tayong mapalapit sa Diyos. At malay natin, dahil sa ating pag-aalay ng ating sakit sa Panginoon, may mga kaluluwa ng naliligtas. Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina na naway huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit na matindi ang diramdam natin, ang ating sakit na mga dinadala. Ang Diyos nakakaintindi ng ating kalagayan, ng ating karamdaman. Gawin natin ng ating sakit ay maging bukal ng biyaya.